Madaling araw na at tahimik ang paligid sa baryo. Naglalakad si Mara pauwi mula sa bahay ng kanyang kaibigan. Pinili niyang dumaan sa tulay kahit alam niyang may mga kwento tungkol sa lugar na iyon. Sa kanyang paglalakad, ramdam niya ang malamig na simoy ng hangin. Tanging liwanag mula sa buwan ang nagbibigay gabay sa kanyang daraanan. Habang papalapit siya sa tulay, bigla niyang narinig ang mga yabag sa kanyang likuran. Lumingon siya, ngunit wala siyang nakita. Napatigil siya, nanatiling nakikinig sa paligid. Baka hangin lang, bulong niya sa sarili. Pagdating niya sa gitna ng tulay, naramdaman ni Mara na parang may sumusunod pa rin sa kanya. Mas bumigat ang hangin at tila nanigas ang kanyang mga paa sa takot. Naramdaman niya ang malamig na hangin sa kanyang batok at may narinig siyang mahina ngunit klarong boses na bumubulong, "Huwag kang tumingin." Pinilit niyang huwag magpanik. Dahan-dahan siyang humakbang palayo, ngunit habang papalayo siya, lalong lumalakas ang boses na bumubulong sa kanya. "Huwag kang tumingin." Ngunit sa hindi maipaliwanag na dahilan, tinukso siyang lumingon. Paglingon niya, nakita niya ang isang batang babaeng nakatayo sa dulo ng tulay, nakaputi, nakalugay ang mahabang buhok, at walang mukha. Nanginig si Mara at napasigaw. Tumakbo siya ng mabilis palayo sa tulay, ngunit parang lumalapit ang batang babae sa bawat hakbang niya. Nang makarating siya sa kabilang dulo ng tulay, natapilok siya at nadapa. Nagpumilit siyang bumangon, ngunit naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang paa. "Ikaw na ang susunod," narinig niyang bulong ng batang babae, bago siya tuluyang hilahin pabalik sa tulay. Kinabukasan, natagpuan na lamang si Mara sa tabi ng tulay, wala ng buhay. At mula noon, sa tuwing sasapit ang madaling araw, may mga nagsasabing naririnig nila ang boses ng isang batang babae sa may tulay na bumubulong, "Huwag kang tumingin."